Para sa update sa sitwasyon sa Silago, Southern Leyte na labis na silalantari ng Bagyong Tino, mapapayan po natin si Silago Mayor Lemuel Honor. Magandang umaga po, Mayor. Good morning. Magandang umaga, Igan. Kamusta na po kayo? Okay lang po, surviving mode. After 3 days, medyo gumanda ang panahon ngayon. For the first time, naka-receive na din kami ng mga kaunting tulong galing sa gobyerno at sa private sector. Opo, at yun nga kakamustay namin yung mga supply ng pagkain at tubig at iba pang pangangailangan dyan, Mayor. Sa pagkain, kulang pa talaga, lalo na yung tubig. No? Sa tubig, sa buong sentro ng bayan namin, wala pa rin tubig. At sa karamihang barangays po, wala pa rin tubig. So we are now working 24 hours halos para ma-restore yung water system namin. Opo. Pagdating naman sa supply ng kuryente, kamusta naman po? Yun ang pinakamatagal siguro sa lahat. At saka yung internet signal, wala talaga. Kasi kami yung last na munisipyo from the city of Maasin, the electric cooperative were located, mga mahigit 3 hours yung travel natin. Kami yung boundary between Silago and Nabuyog, kaya Leyte, kaya kami yung pinakamatagal talagang maayos dito na kuryente. Oho. Balikan ko lang po yung sa tubig. Kamusta o supply? Wala talaga. Wala. Kaya nga may mga local government unit ngayon na magpahiram sa amin ng tanker, no? Oo. Kasi ang problema din sa Bureau of Fire namin na mga tanker, hindi sira lahat eh. So yung sira lahat yung sa fire trucks namin. Kasi hindi magandang klase na na truck, kaya nanghiram kami, humingi kami ng tulong ng mga kapwa local government unit. Opo, gaano po karaming residente ang nawalan na po ng tuluyan ng tirahan? Sa tubig naman, siguro hindi ako nagkakamali, nasa mga 12 to 14,000 yung walang tubig sa ngayon, no? So, yung yung sa bahay, mga 80 to 95% yung damage, partially or totally damaged. At saka sa government infrastructure din, lalo na yung paaralan, talagang yung mga hindi na mapasukan ng mga estudyante, baka nasa 30 to 40%. Kasi ginawa namin silang almost schools dito, lahat ng pwedeng namin na mga eskwelahan, mga simbahan, mga private buildings, ginawa namin ng evacuation center. Kaya naging zero casualty kami talaga dito, kahit dito first time unang tumama si Bagyong Tino. Nag-zero casualty kami at saka minimal na injury. So yun lang. Yun nga, pupuntahan ko po yung bilang ng namatay, nasugatan, nawawala. So zero casualty kayo? Zero casualty yun. Nasugatan. Zero. Kasi may nagpatupad kami ng preemptive at saka forced evacuation. Opo. So nung 3 hours, siguro mga 5 hours before the midnight, mga 3 o'clock in the afternoon, nag-request ako sa lahat ng mga punong barangay, Philippine Army Police, na mag-force evacuation tayo. Opo. At saka talagang umikot ang lahat ng mga opisyal ng bayan, kasama mga kapitan, mga army, disasters officer, na manawagan na mag-force evacuation. So yung hindi kaya, yung matigas na ulo, kinausap natin, tinawagan natin, kung hindi natin ma-reach out personally, kaya naging zero casualty kami. For the first time po, umapaw yung tubig ng bayan. So in the history, 1952 pa, umapaw ang tubig, ang river namin sa bayan. Ngayon bumalik siya after 73 years, no? Opo. So kaya sabi ko, kung naipatayo sana yung flood control dito, yung re-recommend namin, baka hindi siya umapaw. Ang problema, wala eh. So yun, may mga projects na nilagay dito, pero yun ang problema. Parang naging problema tayo sa flash flood, pero sawa ng Diyos kasi may forced evacuation, walang nangyaring tao namatay. Maraming salamat, Silago, Southern Leyte Mayor Lemuel Honor. Ingat po kayo. Thank you and God bless us all. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.